Hello, hello, hello! This is again Mommy Epi and this is my channel, Mommy Epi Vlogs. So, welcome back to my channel. Ayan, so habang ako ay nagpiprint, pag-usapan natin. So, Tuesday ngayon, ang sinishoot ko to at i-upload ko rin to mamaya-maya konti. Yan. So, uploads every Tuesday tayo ha. Yes, I'll do my best. And, ayun, pasukan na kanina. Namin. Year 2023, kaya naman, maaga tayong nagising. Okay? So, yun na nga. Pag-usapan natin bakit nagka-curl ang mga sticker medias natin. Handa na ba tayo? At kung handa na tayo, kindly like this video, please subscribe to my channel and click that notification bell. Ting, 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 ting! To get the newest updates and uploads na meron ako every Tuesday. Alrighty? Ayan, so the topic is curling up stickers. And so, isa to sa, let's clear up things pagdating sa pag-curl ng mga stickers natin. So, ayan, so curling up stickers, meron tayong tatlong conditions. Okay, in wherein, makikita natin dito kung bakit nagkakaroon ng curling. At the same time, I will give tips kung paano natin ito iwasan or masosolusyonan on the spot. Okay? Kasi naman, you don't necessarily throw out those curled up stickers kasi pwede pa naman po yan. Okay? So, eto na nga. So, the three conditions, number one is the storage. Sa iba talaga, nasa-shock sila kapag nakikita nila nagka-curl up yung stickers. Sino ba namang hindi, diba? Lalo na kung magpiprint ka na at yung printer ayaw niyang kumain ng naka-curl up. Kasi ang mangyayari dyan, hindi niya makakain ng maayos, ma-feed ng maayos yung sticker media or kakainin niya. Pero, magkakaroon ng maraming smudges sa kung saan mang sides ng sticker media, parang ganito. Wala ako ngayong curled up. Okay pa to kanina. Hindi, okay pa to. Pinatutuyo ko lang. Pero wala siyang smudges. Pero usually, pag naka-curled up, it's either mag-i-smudges yan dito. Diba? Ganon siya. So, nakaka-stress, lalo na kung gumagawa ka ng Sintra board kasi kailangan kadalasan sa Sintra board, borderless printing, diba? So, ganun siya. The storage. So, dalawin natin, saan ba natin nilalagay yung mga stickers natin? Isa sa main problem ng mga stickers natin, sticker medias, and everything na stock natin, like papers, excuse me, card stocks, ay yung humidity ng place. Humidity ng place. And dun sa humidity, of course, syempre, nababasa yung nagmo-moist din yung ating mga stickers and other media, diba? And nag-cause siya na mag-curl up yung stickers. Ay temperature din, diba? Pag extreme lamig, ayan, curl up yan. Kasi pag lumalamig, nababasa, diba? Tapos, kapag extreme heat naman, ganun din. Hindi siya maganda. Try nyo isa lang yung sticker media nyo sa laminator na hot. O, di ba gaganon din, nagka-curl up? Talagang may ganon siya. Normal na ganon ang mangyayari pag extreme heat. So, exposure to sun, extreme heat yun. Direct sunlight. Ganon din yung pwede mangyari mag-curl up. So, paano ba natin solusyonan ta? Namiyapi. So, ang tip natin dyan is, ito, ginagawa ko to, either ginagawa ko, or nakita ko sa iba na ginagawa nila. Storage tip. Letter A. Letter A, always secure it. Secure your sticker media. Okay, it's either, ibalik nyo yan sa plastic. Okay, ibalik nyo, alimbawa, di ba pagdating sa inyo, nakapakta yan. And then, binuksan nyo. Pagkabukas nyo, hindi nyo naman magagamit lahat, di ba? So, pwede nyo siyang isa na lang ulit, di ba? Ilock nyo lang ulit. Meron namang seal yan eh. Kaya yung nakikita ko sa iba na nilalagay, ini-store nila into an open place. Yung open place yung sa drawer, okay pa yun eh. Pero yung na-expose siya sa open place na nakahang lang dyan. So, sa akin, hindi ko ginagawa yun. Okay? Kasi nga, problema, humidity, temperature, other factors pa, meron pa talaga. So, yun. I-seal nyo siya. Ibalik nyo dun sa plastic, sa balot. Pwede rin po kung naka-roll po, katulad nung
sa R8J8, diba, naka-roll siya. So, sa box, binabalik ko sa box, tapos sinasara ko siya ulit. Pagkatapos, gamitin. Okay? At okay na okay siya, okay na okay. Kung napapasobra yung aking, yung putol ko kapag roll yung stickers, kasi vinyls ko ngayon, usually sa R8J8 yung ginagamit ko. Nakahiyangan ko na siya. Ayun, pina-flatten ko lang. Diba, sabi ko sa inyo, dinadaganan ko yun ng mga iba kong stock. Para magstay lang siya doon. Ayun, storage tape, another one. Ayun, pwedeng sa plastic, pwedeng sa box. Letter B, use only or get only the needed sheets. Yung mga kailangan nyo lang. Hanggat maaari. Dahil once na lumabas yun sa plastic or sa box nyo, it means na expose na siya to whatever na meron sa hangin, sa lamig, sobrang init, diba? Parang ganyan. Nakaka-affect na yun sa quality ng stickers natin. Since stickers na may pinag-uusapan natin. Okay, overexposing of our vinyl printables, okay, will lead to low quality na printouts natin aside pa sa pag-curl up. So, yan, yung needed sheets nyo, lang yung kunin nyo, at kung sumobra, okay, gagamitin nyo mamaya pa, diba? Kumain muna kayo. So, make sure na patungan nyo lang siya. Yung mga bond paper, diba? Yung mga bond paper na ganito, tapos patungan nyo na. Ilagay nyo siya dyan, yung natiran yung sticker sheets, tapos patungan nyo ng ibang straight din, okay? Kasi kapag iba yung pinatong nyo, bako-bako, no. Flat din yung iba pa. Para always flatten siya. And letter C, nabanggit ko na nga, always lay it flat. Always lay it flat. And kasi once na naka-curled up yan, hirap na kainin minsan ng printer. So, nakakaroon ng mga smudges din. Okay? Always lay it flat. Tcharan! So, okay na tayo storage. Always check your storage. Okay, ang ideal na, sa research na ginawa ko, ideal na temperature nung please is around mga 60 degrees Fahrenheit to 77, mga ganan. Hindi sobrang lamig, hindi sobrang init. Ganun lang po yan. Okay, next, number 2. Nagkakaroon ng curl up while or after peeling yung stickers natin. Nangyari na to sa inyo. Sa akin din naman, gano'n. Nangyayari na rin siya. Wala na tayong magagawa doon kung mag-curl up siya. Kasi pag pinil natin pa gano'n, so mag-curl up siya pa ganyan, diba? We cannot do anything about it. Kasi didikit naman yan. Ibig lang sabihin is, meron namang tip dyan para pag pinakaging mo hindi naman siya mag-curl na ganyan, diba? Lalo na kung one sheet lang pala yung order sa'yo. Tip, just peel it from so, dito sa number 2 kasi, factor pa din dyan, syempre, yung humidity, temperature, and other things. Haluan, chemicals na rin dahil dun sa printouts. Okay, kaya din nagkakaroon ng ganyan. Mas stable yung sticker media kapag konti lang yung ink na naita-transfer or nailalagay. Okay, pero kung yan halimbawa, background ay pure red, pure black. So, ibig sabihin, syempre, may chemical yun. So, maaaring maging factor yun para mag-curl up pa din. Okay? So, sa peeling naman, wala Kung saan natin i-peel, opposite direction lang para lang mawala yung pagiging niya. Yan na. Pero ito hindi naman masyadong issue, diba? Yan lang. Then, number 3, while sticked on the bottles. Number 3, while sticked on the bottles. So, nagkakaroon siya ng curl up. Itong curl up na to, yung umaangat, which, meron akong isang video that I discussed about this and how to ma-resolve itong pag-angat na to, for curl up. Usually, nangyayari po ito kapag yung pinagdikitan ay marumi, maalikabok, or ma-oil. Okay. So, syempre, yung mga factors pa rin like, yung factors pa rin na nabanggit kanina, humidity, temperature, chemicals, present on your sticker media, yun pa din yun. And, maingay, kuya. So, ang tip at solution natin dito is to, number 1, syempre pumili ka ng magandang, or
madikit na sticker media. Yan talaga. Kasi, lalo sa bote, di ba, pag yung bote pa-curl na gano'n, ang hirap po dikitan yan. Ang hirap. Lalo na sa atin dito, sino dito yung gumagamit ng, ano lang, mga inkjet printers. Ako kasi inkjet lang ako ever since, alam niya naman. So, yung mga ka-level natin na home base nagpiprint, parang puro desktop printers lang din naman yung gamit natin. So, yung mga compatible na sticker medias natin is, napapansin ko, hindi siya ganun kadikit. Diba? Do hindi naman lahat. Pero, limited lang yung dikit. Hindi naman tayo yung pang-industrial talaga. Diba? Aminin na natin yun. Yung mga offset printing na iba yung quality sa atin. Yung mga pang-industrial na dikit, iba yung quality nun kaysa sa quality nun sa atin. Okay. So, ang sinasabi ko lang is maghanap kayo ng sticker na maganda ang quality, madikit. And also, mas manipis. Gets? Maghanap kayo ng sticker media na maganda ang brand, mas madikit, mas manipis. Yan po yun. Kapag magdidikit po kayo sa mga bote, higit lalo ang bote ay curved bottles. Para may iwasan natin yung pagka-curl up or pag-angat niya. Also, another option, pwede nyo rin isuggest sa client ninyo na medyo i-round corners yung kanilang design. Makakatulong din yun, rounded corners. Kasi kapag yung edge niya ay patulis, yung edge pa ganyan. So, yung malaki yung possibility niya na matuklap yun agad kasi nga ang nipis ng dulot. So, pwede rin rounded corners. Speaking ng mga bagay na yun, adhesive, pumili kayo ng brand na madikit talaga. Okay, ako ang pinaka na-try ko pa lang talaga na naayos yung dikit. Actually, sayang, di ko napakita sa inyo. R8J8. Ayun, ubus ko na yung isa. Meron pa naman akong isa, buti nakabili ako last time. Ayan, so R8J8 ay naman mas manipis. Na-discuss ko na sa mga hindi pa nakakapanood nung na-discuss ko about sa thickness nitong matte yung regular vinyl kadalasan yung gamit ko. Yung sa waterproof kapag gusto ni client na wala nung lamination, yun yung pinapagamit ko. Meron din sila noon. I'll just link yung product dyan sa baba. Tapos or lalagay ko na rin sa sa mga IG account. So ito regular, lalagyan ko pa to ng photo top na hindi ko pag nilalagay ko makapal kasi yan. So, naglalagay lang din ako ng ayos lang nakapal ng photo top dito. Okay. Paghanap kayo ng brand na ganun. So, para sa akin, ang pinaka number 1 option ko ngayon is R8J8 printable vinyl na regular nila. Yung waterproof, okay din po. Pinalakas din talaga nila yung dikit nun. But, please don't forget din, inaibili niyo sa clients nyo na dapat malinis yung pagdidikitan. Okay? So, kapag nagpadala kayo ng mga labels na ginawa ninyo, or kung, labels na ginawa ninyo, dapat punasan po muna natin yung mga bote na yung mga glass bottles na gagamitin natin. Kailangan malinis lahat ng surface kasi hihina yung dikit niya. And also, may factor din talaga yun kung bakit yung ibang mga batches ng mga binibili natin sticker ay parang, di ba, may katanong sa bakit ba may hindi na madikit? So, possibly na expired yun. Yes, na-expired din po yung mga vinyls printable natin kapag sobrang matagal na siya. Okay? So, bumababa yung quality ng dikit. Bumababa yung adhesive power niya. Ganon. Diba? So, solution. Okay? Ano yung solution natin para maiwasan natin yung pagka-curve sa bottles is, ayan, yung mga, natin, yung mga sticker natin, dapat, pag kinikip natin ito, tama yung pagkukuha natin. Dapat may FIFO tayo na tinatawag. Ginagamit to sa food industry, FIFO, first in, first out. So, kung ano yung unang na-deliver na, yun yung una yung uubusin. Ganun lang siya kadaling intindihin. FIFO, first in, first out. Ano pa ba? Ayun, yung sinabi ko kanina, choose a better or best brand. Hanggat maaari. Mag-try kayo.
So, suggestion ko R8J8 na regular matte vinyl. Okay. Pagdating sa dikit at saka sa okay yan. Sa tumbler kasi yan yung ginagamit ko. Madikit siya. Asan mga tumbler ng mga dudong, di ba? Ayan! So, naalala niyo itong tumbler na to, di ba? Last year, ayan, last school year pa ito ginamit ng panganay ko. Dinikitan ko to ng 3 dito. Alala niyo to? Alam niyo, nung inalis ko kagabi, naisip ko, tatagalin ko ba? Maganda pa yung dikit. Wala pang angat yun. Ayan, so R8J8, regular matte lang yung gamit ko doon. Nag-laminate ko siya, pero wala pa siyang angat. Lagi ginagamit ang anak ko yun, everyday sa school. So, pinalitan ko ngayon, ayan, still, ito bagong lagay ko yung gift. Tinamad na ako maglagay ng pangalan na malaki, so maliit na lang. Ayan siya, R8J8 din yan. But of course, my personal designs. You want to avail this, lalagay ko yung link ko sa Shopee. Ayan, original design ko. Ayan, kung bet nyo yung mga sculptural design. So, ayan. Walang angat. Kasi manipis lang siya. Okay. Ayan, so yan lang. Bakit nagka-curl up yung mga sticker medias natin. And I gave you already the tips. Alright, so bakit nagka-curl up? Number 1, the way of storing. Number 2 is while peeling, which is very, very common naman at hindi naman siya ganun ka-problematic. Okay? Nagagawa ng paraan. And then, pangatlong conditions ng pag-curl up is while it sticks on the bottle. And I gave also tips. Ayun, busog na naman kayo ng tips ngayon. Kaya medyo mahaba itong ating video. And yes, before I end, kung sakaling nag-curl up na siya, huwag niyo pong itatapon. Okay po? Kasi nare-remedyohan pa po yan. Nare-remedyohan pa yan. Ipitin nyo lang po yan ng mga stocks nyo ng bond paper dyan. Medyo malilesen na yun. Okay? Malilesen naman yung pagiging curl niya. Printan nyo pa rin hanggat kaya kasi sayang naman, diba? Binibili natin yung mga stocks na. Kung itatapon nyo lang bigla. Alright, so that's for this week and salamat po sa panonood nyo palagi sa video ko and for supporting me and cheers for more weeks, months, and years in sharing useful information para sa ating printing buddies, mga ka-printing natin dyan. Salamat po sa mga crafters and mga crafters of course. Ayan, so wag po kayong mag-atubili. Huwag po kayong mag-atubili na i-like tong video na to. Please, subscribe to my channel and click that notification bell para po sa susunod na update and upload natin dito sa channel natin. And also, don't forget to follow all my social media accounts. Facebook, Mommy Epi Vlogs, Instagram, Mommy Epi 24, TikTok, Mommy Epi 24. Yan lang po. Thank you for supporting this channel. Salamat po sa 5,000 plus na subscribers po natin na hindi nagsasawang balik-balikan po yung ating channel. God bless! Never stop learning because lives never stop teaching.